And to help us break down recent political developments, we are now joined by political pundit Sir Ronald Llamas. Good morning, Sir Ronald. Thanks for joining us here again on Morning Matters. Morning, Pauline. Long time no see. First of all, it's been a very busy week on the political front, Sir Ronald. Pero let's start with Ombudsman Boying Remulla's move to deny itong request to travel ni former Speaker Martin Romualdez to Singapore for a medical check-up. Anong basa niyo po doon? Well, Pauline, last year pa naman umuugong na kakasuhan si Speaker Martin Romualdez in relation dito sa mga flood control scandals, no? Several times nga ay inimbitahan siya sa Blue Ribbon Committee, no? At merong mga testigo na dapat ay haharap laban sa kanya, katulad ni Sergeant Cutesa. So, in a way, medyo hindi na to bago. Last year din, nagsampa ng kaso sa kanya si Secretary Vince Dizon ng DPWH at saka si ICI member Babe Singson sa Ombudsman. No? So, ito ay inaasahan na mangyayari. Pero nabigla lang tayo na ito ay nangyari mukhang mangyayari ngayon. No? At ang nakatrigger dito ay yung biyahe palabas ng bansa ni Speaker Martin Romualdez na mukhang tinignan ng ombudsman na possible attempt palatakasan yung nakaamba na kaso laban sa kanya. Kaya naglabas ng request ang ombudsman na pigilan yung kanyang paglabas. Mukhang naglabas din ng request ang ombudsman sa AMLA na i-freeze yung kanyang mga accounts. So, tingin kong immediate trigger, kaya nagsalita dito si Speaker Martin Romualdez na usually hindi niya ginagawa. At yun nga, nabanggit mo kanina, pinangalanan niya si Senate President Chis Escudero, former Senate President Chis Escudero, former Appropriations Head Saldico, na sila yung mainly responsible dito sa scandal na ito dahil sila yung nakaupo sa BICAM. Sila yung nag-aayos nitong budget na ito. Pero binanggit din niya at binanatan niya yung chief executive kahit hindi niya pinangalanan. Dahil ang paliwanag niya, dito nag-emanate yung budget at ito yung nag-i-implement ng budget. At meron siyang not so veiled threat na kung siya ay tutugisin, ay ilalabas niya lahat ng kanyang alam. Hindi natin alam kung ano yun. Pero yun yung kanyang not so veiled threat na he won't go alone dito sa mga kasong nakasampa sa kanya. And in that 11-minute video statement that the former speaker released, ang pinaka-argument din niya dito, Sir Ronald, is that the national budget is not the work of one person. Sabi niya, it's a collective process involving the executive, the House, and the Senate. Now, for you, fair ba yung ganong klaseng framing sa ganitong sitwasyon? Or do you think it's a clear attempt to diffuse accountability? It could be all of the above. Dahil ang sabi kasi niya, maraming involved dito, pero wala akong kinalaman dito. No? Ang sabi niya ay dapat ang makasuhan dito, itong mga nagdesisyon dito sa usapin ng GAA o National Budget. At meron namang mga kaso na isinasampa dito sa mga involved. Halimbawa, alam ko, merong planong kasuhan si former DPWH Secretary Bonoan. Yung kanyang mga undersecretary ay nakasuhan na. Nag-suicide pa nga yung isa, si Undersecretary Cabral. No? At alam ko, nakaamba rin, nakasuhan si Senate President Chis Escudero. Dahil doon sa testimony nila Undersecretary Bernardo at saka Engineer Alcantara, etc. Si Saldico, alam ko, nakasuhan No? So, meron namang mga sinisimulang kasuhan. Yun lang inaasahan natin dahil sa sinabi ni Ombudsman Boying Remulla na sila ay makakasuhan before Christmas last year na hindi nangyari. At ngayon, sinasabi niya, kakasuhan ngayong Mayo. No? Kaya meron namang mga nakakasuhan at posibleng makasuhan soon. No? Kaya it could be all of the above.
And Sir Ronald, one thing that the former speaker also categorically denied in his video statement is that he didn't have any role daw pagdating dito sa bicameral deliberations. Sabi niya hindi siya parte ng BICAM, ng small committee. And so wala daw siyang hand in the amendments and insertions. Pero pwede ba yun, Sir Ronald? I mean, how credible is that claim considering his influence as the Speaker of the House? Correct, Pauline. No? Very powerful yung speaker. No? Kahit yung head ng appropriations, ang sinasabi niyang may kinalaman dito, parang medyo walang masyadong maniniwala na wala siyang involvement dito sa head ng appropriations, no? Na practically siya ang naglagay. Kalawa, ang on the side naman ni Speaker Martin Romualdez ay yung smoking gun na tinatawag ay parang nawala. Si Sergeant Gutesa hanggang ngayon ay missing. Si Saldico ay wala pa sa loob ng bansa. Pwedeng magbago yan. No? Pwedeng magbago yan. Hindi natin sigurado kung anong ebidensya yung hawak ngayon ng ombudsman. No? At kung ano ang sasabihin ni Saldico pag uwi niya rito. Dahil mukhang may attempt ang Justice Committee na papunta ngayon sa Czech Republic para kunin siya. So, mukhang magbabago yung dating sitwasyon na walang smoking gun labang kay Speaker Martin Romualdez dahil nga dito sa mga developments na nangyari kay Saldico at posible dito kay Sergeant Gutesa. At yun na nga po, Sir Ronald, Martin Romualdez directly pointed to two individuals as instrumental dito sa budget process. Yun na nga, si former Appropriations Chairman Zaldico and the former Senate President Cheese Escudero. But how significant is that, Sir Ronald? And ano sa tingin niyo yung mangyayari after nitong napangalanan na niya directly and himself, si Zaldico and si Cheese Escudero? Well, hindi pa naman siya naglabas ng konkretong ebidensya. Ang sinabi niya ay basically ini-imply niya na kung merong dapat kasuhan ay itong dalawa. Dahil sila yung nagdesisyon sa BICAM tungkol dito sa budget. No? So, posible na may hawak siyang ebidensya laban sa kanila. Pero dito sa kanyang speech, hindi pa niya nilabas yun. Perhaps sa isang court of law, sabi niya, sa isang proper forum, ilalabas niya yung kanyang mga ebidensya. Yung sa chief executive, no, yung sa presidente, na hindi niya pinangalanan, ay impeachment lamang ang pwedeng gamitin laban sa kanya. At yun nga yung nangyari. Di ba? Nitong nakaraang mga buwan na nagsampa ng impeachment laban sa presidente pero dineklara ng Kongreso, ng Justice Committee na hindi siya sufficient in substance and form. No? Kahit pangalanan niya yung presidente ay impeachment lamang ang paraan para siya ay kasuhan o tanggalin sa posisyon, no? Kaya hindi ko alam kung saan pupunta o anong ebidensya ang hawak niya laban sa executive. Na in-emphasize niya ng husto sa kanyang speech pero hindi niya pinangalanan. O kasi nabanggit din ni Romualdez na mas logical daw, Sir Ronald, ang command responsibility. Pero para sa inyo, do you think he will have a hard time linking this all the way up to Malacanang? Yes, dahil command responsibility is culpability. Pero yung sinasabi natin na smoking gun ay kinakailangan mong iladlad o i-establish. No? Ang ibig sabihin kasi Pauline, ng command responsibility ay sa lahat na nangyari sa gobyerno, no? Lalo na itong skandalo nito na siya yung mismo ang nagbanggit doon sa kanyang SONA last year, yung mahiya naman kayo, ay siya yung responsible, no? At sinasabi naman ng presidente nito nakaraang taon na merong siyang ganong klaseng responsibilidad as president. Pero kung wala kang konkretong ebidensya, kung wala kang smoking gun, baka mahirap maidikit sa kanya. Siguro itong parating na mga araw ay posibleng maglabas ng ebidensya si Speaker Martin Romualdez. Pero as of now, hindi natin alam kung ano yung kanyang ini-imply
na smoking gun laban sa presidente at iba pang mga opisyales ng executive, no? Pero pag yung speech niya by itself is very compelling, no? At ang immediate effect niya na today ay magiging posible na ma-divert yung attention dito sa napakahalagang Justice Committee hearing today. Pauline, na nabanggit nyo nga, ay haharap si Ombudsman Boying Remulla, haharap si Senator Sally Trillanes, haharap yung head ng AMLA. Eh ngayon, magiging competition yan sa narrative. Itong speech ni former Speaker Martin Romualdez at itong ginawa ni Ombudsman Boying Remulla, no? May rival sila ngayon sa balita. And one thing that stood out for me, Sir Ronald, dun sa naging pahayag ni former Speaker, yung sinabi niya na, I know many things about this current administration and past administrations. In your opinion, sino talaga yung audience niya nung sinabi niya po yun? Who do you think he was speaking to in that moment? Yung sinabi niya is a not so veiled threat na kung ilalaglag niyo ako, ilalaglag ko rin kayo. No? It's not us. So ang audience niya, siyempre yung mamamayan. Para attempt ito para linisin yung kanyang pangalan. Pero yung audience din niya ay malinaw yung executive na idadamay ko kayo, no? Meron akong alam tungkol sa inyo. Kung ako ay tutugisin nyo, kung ako ay kakasuhan nyo, kung ako ay ikukulong nyo. No? So it wasn't a veiled threat. It wasn't a veiled threat. Parang lantad yung threat sa kanyang speech. And listening to the former speaker, mukhang confident po talaga siya, Sir Ronald, na wala siyang ebidensya or walang ebidensya na makakapag-link sa kanya sa plunder or sa conspiracy to commit plunder, which as we know is a crime na mahirap na rin naman to prove and to establish to begin with. Pero kahapon, nagbigay po ng update si Ombudsman Boying Remulla that they've already endorsed a complaint for money laundering. Sa tingin niyo po ba mas magiging madaling mapanagot si former speaker on the basis of alleged money laundering? Well, last year pa lang, Pauline, yung kanyang mga abogado, yung kanyang mga spokesperson ni Speaker Martin Romualdez ay sinasabi na walang ebidensya linking him directly dito sa mga sinasabing involvement niya dito sa unprecedented corruption scandal, no? Pero ang sabi nga ng ombudsman ay meron na silang ebidensya. At nagsampa na yata sila o magsasampa sa Sandigan Bayan ng kaso na ito. Hindi pa natin alam kung anong kaso yung isasampa. Money laundering, yung plunder na mas mataas yung ebidensya na kinakailangan, o itong sinampa halimbawa kay Boying Remulla na malversation with falsification of public documents na alam ko ay non-bailable. Kung yan ay maisampa sa Sandigan Bayan, ay malaki ang possibility na makukulong kaagad si former Speaker Martin Romualdez. No? Dahil non-bailable kasi yung mga kaso na yan. No? I'm not sure about money laundering. I'm sure sa plunder at saka sa malversation ay non-bailable yan. Kaya diretso ka sa kulungan kung ikaw ay makakasuhan. Kaya medyo very defining itong magiging mga susunod na mga araw, Pauline. And essentially, ang sinasabi rin po dito ni former speaker, ginagawa lang daw po siyang scapegoat. And he refuses to be the fall guy. But in your opinion, Sir Ronald, who stands to benefit the most if the former speaker takes the fall in this whole flood control scandal? Well, ang makikinabang dito immediately ay yung mga political rivals nila, yung mga Duterte. Mawe-weaponize siya ng Duterte na ginagawa na ngayon nung kanilang mga talking heads at nung kanilang mga influencers. Ginagamit na nila ito. Mukhang ang nangyayari nga ngayon, ginagamit ito ng mga Duterte laban kay President Bongbong Marcos. Parang nung last year,
ay galit na galit sila kay Saldico. Pero nung nagsalita si Saldico, ay sinuportahan nila hook, line, and sinker yung mga sinabi ni Saldico laban kay President Bongbong at saka kay Speaker Martin Romualdez. Ngayon, ang sinusuportahan naman nila ay si Speaker Martin Romualdez laban kay President Bongbong Marcos. Ang problema ng mga Duterte ay tainted din sila. Yung kanilang patriarch ay may kaso ngayon sa International Criminal Court for Crimes Against Humanity at mukhang makakasuhan din yung kanyang mga alipores katulad ni Senator Bongo, Senator Bato, former Justice Secretary Aguirre. Ikalawa, ay may nakaamba na impeachment case dito kay Vice President Sara Duterte, no? At posible na ma-involve din sa mga kaso yung kanyang asawa. Kung lalabas dito sa Justice Committee hearing ngayon na totoo na meron silang mga kayamanan na wala sa kanilang report sa kanilang SALN at ito ay nanggaling sa mga anomalous sources like drug lords at saka pogo lords, no? So I doubt kung magiging effective ang mga Duterte para i-weaponize itong nangyayari ngayon, lalong-lalo na itong speech ni Speaker Martin Romualdez laban sa gobyerno dahil sila ay tainted din eh. No, ang pwede in the medium term na makinabang dito is a third pole, a third alternative sa mga Marcoses at sa mga Duterte na possibly manggaling sa kampo ng mga Pinklawan, no? Well, before we dive deeper into the impeachment proceedings against VP Sara, Sir Ronald, I wanted to ask about this high-level coordination team that will be sent to the Czech Republic, no, led by DOJ Secretary Frederick Vida, to coordinate with Czech authorities dito sa posibleng deportation ni former lawmaker Zaldico. Ano po ba yung expectations nyo dyan? Do you have high hopes na makakapag-negotiate sila diplomatically para mapauwi nga si Zaldico? Well, malaki yung possibility kung walang Portuguese passport si Saldico. Dahil kung sakaling meron siyang Portuguese passport na parang lumalabas na balita last year at saka this year, ay dapat siyang ibalik ng Czech Republic sa Portugal kung saan meron siyang passport. Pero mukhang lumalabas ngayon na wala siyang Czech passport. Kaya kung wala siyang Portuguese passport. At kung wala yon, ay pwede silang mag-negotiate sa Czech government na siya ay i-extradite pabalik sa Pilipinas or evict sa Czech Republic. Tingin ko, yun yung dahilan kung bakit no less than the Secretary of Justice ay pumunta dito sa Czech Republic para siya ay iuwi. Kaya most probably ay hindi totoo yung nababalita before na meron siyang Portuguese passport. Kaya siya ay i-attempt na iuwi dito. No? At tingin ko, isa yan sa mga possible trigger dito sa ginawa ni Speaker Martin Romualdez na ang kanyang impression ay gagamitin si Saldico laban sa kanya. Kaya may attempt, high-level attempt na siya ibalik sa Pilipinas. Okay, dumako naman po tayo sa impeachment proceedings against VP Sara. Later today, the House Committee on Justice will be tackling ito namang allegation on unexplained wealth. Pero actually, Sir Ronald, sabi ng ilang mga kongresista, meron naman ng probable cause as far as they're concerned, basing pa lang dun sa alleged misuse of confidential funds. So how significant pa rin is today's hearing? And do you think there will be enough votes for this to be transmitted to the Senate for a full-blown trial? Well, una, tama yung sinabi mo, Pauline, na para sa mga kongresista, meron lang probable cause do sa previous hearing ng Justice Committee. Yung testimony ni Madriaga at iba pang mga testimonies sa Justice Committee. Pero, mas importante, itong posibleng lumabas today sa Justice Committee hearing. Dahil dito ay posibleng buksan yung mga bank accounts ni Vice President Sara. If not today, doon sa susunod na hearing sa April 29. At mukhang today, isa-set nila yung template para buksan yung kanyang mga bank accounts. Kaya nandyan yung AMLA, nandyan yung ombudsman para ilabas yung kanyang SALN, dahil ombudsman lang yung may hawak ng SALN ng Vice President. At nandyan yung dati ng whistleblower na naglabas nito several years ago pa
sa isang Senate hearing at saka sa mga interviews niya, si Senator Sani Trillanes. Hindi ko alam kung iimbitahan din dyan si former Deputy Ombudsman Carandang para suportahan yung claims ni Trillanes na merong mga daan-daang milyon sa bank account ni Vice President Sara at ng kanyang asawa. At ito ay nanggaling sa anomalous sources. So, yes, may probable cause na yung previous Justice Committee hearing, pero mukhang mas powerful itong lalabas today sa hearing na ito, no? Yung tanong mo kung meron bang numero, ang aking marites ay meron ng 152 na sigurado na boboto to impeach Vice President Sara batay dito sa mga previous hearing. Baka tumaas pa ito kung maraming lalabas na ebidensya dito sa hearing today. Pero yung aking chismis, Pauline, no, ay may 152 votes na. No, at sinusubukan nilang pataasin pa ito. So yan ang aabangan natin sa Ronald. But as I mentioned earlier, it's been a very busy week on the political front. And yesterday, lumabas itong interview ni former Vice President Leni Robredo kung saan sinabi niya na hindi na niya napupusuan na tumakbo for any national position in 2028. By saying that, do you think tinuldo na niya talaga itong mga rumors na siya nga ay tatakbo, or do you think may makakapagpabago pa ng kanyang isip? Well, una Pauline, hindi ko sine-second guess yung kanyang talagang desisyon, whether ito ay tultukan o hindi, na tumakbo for national office. At malinaw na ito ay tungkol sa presidency sa 2028. Pero ang gusto ko lang sabihin, Pauline, ay hindi ito bago. Nitong mga nakaraang buwan ay sinasabi na niya ito paulit-ulit sa kanyang mga interviews na wala siyang balak tumakbo sa national office. At kung babalikan mo yung naging mga desisyon niya noong 2016 para tumakbo for the vice presidency, at noong 2022 na tumakbo for the presidency, ay malinaw din yung kanyang hesitancy na ayaw niyang tumakbo for the vice presidency, pero eventually ay siya ay naging kandidato rin. At yung decision niya dati na ayaw din niya tumakbo for the presidency, pero eventually tumakbo rin siya. Ang tingin ko rito ay hindi ito taktika. Talagang may hesitancy siya para tumakbo sa mga powerful positions na yan, no? Pero napilitan siya dahil sa clamor, hindi lamang ng kanyang base, kung hindi nung tingin niyang mamamayang Pilipino. Kaya hindi siya bago. Yan yung kanyang character. It's not a tactic. It's her character to disavow power. Na wala siyang lust for power. Pero at particular moments ay nag-decision siya na tumuloy, no? Kaya hindi ko sasabihin na tinutuldukan na niya itong posisyon na ito, yung pagtakbo na ito. At kung titignan mo rin yung nuancing, Pauline, siya ay in-interview sa isang local radio at Bicolano nga yung kanilang salita. Ibig sabihin, ang audience dito ay mga tiga-Naga, no? Mga tiga-Bicol. At bakit naman aaminin mo? Ba't mo naman sasabihin na ikaw ay tatakbo for a higher position? Kapapanalo mo pa lang bilang mayor dun sa Naga City. Parang hindi magandang pakinggan kung sasabihin niya na siya ay open tumakbo for a national position. Kakapanalo pa lang niya. At wala pang isang taon, no? Yung kanyang pagkapanalo. Pero dun sa interview niya sa isang TV channel, no, kay Bernadette Sembrano mga 2 weeks ago, ay medyo hindi ganun niya tinuldukan yung pagtakbo. Parang open-ended. At yung audience doon ay national. So, posible na may nuancing. Depende kung ano yung kanyang audience. Kaya hindi ko pa pwedeng sabihin na tinutuldukan ito. Again, hindi ko sinesecond guess yung kanyang desisyon. Posible nga na tinuldukan na niya. Ang sinasabi ko lang, ito yung kanyang dati ng karakter
nung eventually tumakbo siya for the vice presidency at for the presidency. All right. Well, for now, we're going to have to wait and see. But thank you very much for your time and for all your insights. Thanks for joining us this morning. That was political pundit Sir Ronald Llamas. Maraming salamat din, Pauline.